Alright, kamusta na mga kapsat? Na-miss nyo. Ba't pa lumiit yung ating icon? Hindi ko na nakikita yung icon ko. Wait lang. Wait. What happened? Bakit lumiit yung ating icon? Hindi ko nakikita. Dali. Lumiit sa aking StreamYard. Naging ganito lang, oh. Kalit. Teka lang. Ay! Ano nangyari dito? Wait lang. Anyway, good morning mga yes. Good morning pa. 11:28 mga kapsat. May love shoutout po sa inyo. Ayan. Teka lang. Pili nga tayo ng mas magandang kwan. Hindi ako makapili ah. Yung layout. Ayun, lumalaki na. Ayun. Ayun, nakaibalik ko din sa wakas. Hindi ako sanay na maliit. Hindi ko makita yung pinipindot. But anyway, masat no. Good. Hello. Over 5. Oh, meron palang ganito no. Sige, mamaya na yan. Alright. So, ito guys, punta natin si Pugante, mga kapsat. Punta natin si Pugante. May sinasabi noon. Senator Trillanes na kailan daw Ito ah. may panawagan po kasi si Senator Trillanes na Pugante, ito yung statement mo noon. Ha? Ilang beses ko nang nilabas to pero ilalabas ulit natin lalo na sa mga garapatang walang utak. Ito ang sinabi ni Pugante noon. kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Kailan magpapadrug test ang mga Duterte? Anong sagot? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes. Hindi daw niya alam kung anong i-respond niya kay Senator Trillanes. Ha? Ito, Senator Trillanes na ang nagtatanong. Samantalang yung iba, Anjo Iliana, who you? Sino ka? Ito, Senator Trillanes na. O, sige, tuloy. No, dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na di daw niya pinapansin. Pero bakit? Bakit kailan magpapadrug test mga Duterte? pinapansin ng palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ano sasabihin mo? Other than what? Pasensya na kayo, Ma'am Sat. Pinuputol natin kasi may soundtrack eh. Baka mamaya copyright tayo ng soundtrack. ang presidente po ay halal ng bayan. Ang presidente ay halal ng bayan, sabi ni Pugante. Kung gusto pong magpa-drug test sa presidente, gagawin niya. Pero Kung gustong magpa-drug test ni Pangulong Duterte, gagawin niya. Hindi po para utusan siya ng kahit Hindi siya para utusan ng kahit sino. Isa pa. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Wait lang. Ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test sa presidente, gagawin niya. Pero kung gustong magpa-drug test ni Pangulong Duterte, gagawin niya. Pero walang sino man sa inyo ang pwedeng mag-utos para ipa-drug test. Bakit ganyan ang statement mo kay Digong noon, Harry Roque? Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Diba? Siyempre, kailangan tayo ito naman sabi ni Anjo. Baka pwede naman, Mr. President, ay anong tawag sa ganun? Follicle ba tawag doon? Test? Drug test? Yung drug test. Baka pwede na po kayo follicle drug test. Ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test sa presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng hindi siya para utusan. Anjo, narinig mo yon? Kaalyado mo yan, DDS din. Wala na kami. Ito, dating Marcos pa. Pero anong sinabi ni Panot? Magagawa sa mga taong may talagang puot sa puso. At wala rin ako magagawa na kahit anong paliwanag doon sa mga taong ayaw mapaliwanagan. Yung mga ayaw maniwala na magpa-drug test, sige, Panot, pasok. Hindi ko na rin maaaring ipaunawa sa mga taong sadyang ayaw umunawa. So kung ganito ang statement nila noon ni Harry Roque, ni Panot, pero ngayon baligtad na. Pero yung sinasabi nila noon, ganito nila. Ano po yung isinabmit namin? Ano yung sinabmit mo? Panot? Sa PIDEA, kung ano yung aking ibinigay sa NBI, kung ano yung aming ibinigay sa opisina, sa tanggapan ng punong hepe ng Philippine National Police, yung drug result ni Bongbong Marcos. Drug result ni Pangulong Bongbong Marcos, binigay mo sa PNP. Yan na lang ho ang aming paninindigan. Binabanatan nila yung naging resulta nung drug test ni Bongbong Marcos. The drug test, the standard is there. Yun ang sinunod namin. In fact, si Bongbong Marcos ang kauna-unahang nag-drug testing. Okay. So as early as November 10, meron nang isinagawang test ang PNP Crime Laboratory. Sinigundahan na lang namin ito nung si Bongbong Marcos ay nagpa-test ulit noong isang araw
dahil nga para maging inclusive na, hindi lamang ipakita na negative siya sa shabu, hindi lamang negative sa marijuana. Negative siya shabu, negative siya marijuana, samantalang yung tatay nila umamin na gumagamit ng marijuana, umamin na gumagamit ng fentanyl. Ngayon nakakulong na sa ICC. Kamote. Sige, tuloy. Ay, sorry. Tuloy. Kundi pati dito sa mainit na pinag-uusapan na cocaine. So lahat yan, yung tatlong illegal substance na yan, prohibited substance na yan, ay nag-negative ang resulta ni Bongbong Marcos. Naka po, nag-negative! Ganyan ang statement ni Panot noon, mga kakabsat. Ganyan ang statement nila, pati si Harry Roque, mga kabsat. No? Walang sino man sa inyo ang pwedeng magpa-drug test. Walang sino man sa inyo pwedeng utusan ng Pangulo para magpa-drug test. Pero pag kay Digong, hindi daw pwedeng utusan. Samantalang itong mga garapata na to, ngayon sasabi nila pa-drug test. Ngayon puntahan natin to, mga kakabsat. Dalawin natin si Harimau. Harimau, pera muna ha. Huwag ka magka-copyright ha, Harimau. Pero wait lang. Silipin natin. Pero gagamitan natin ng pinagbabawal na teknik para kahit anong gawin niya, hindi pa rin niya makaka-copyright. Hindi tayo papayag. Na i-copyright tayo ni Harimau. Okay, punta natin. Siyempre, kailangan lagyan natin ng konteksto, di ba? Kung paano yung statement nila noon, no? Tapos iba na yung statement nila ngayon. Governor Pam at Governor Dilis Regal, Ragal. Ito yung mga, ngayon, ibabash na naman ng mga garapata to. Naka-live si Ma'am Carclea, dalawin natin yan mamaya. Punta tayo kay Harry Roque. Harry Roque, dalawin ka namin saglit ha. Ito. Naka-live siya kahapon, mga kakabsat. Tingnan natin ha. Wala raw case si Anjo Iliana, sabi ni Auntie Claire. Tingnan natin. Nako po, magandang araw sa inyong lahat. Mainit na naman po ang mga salita. Maanghang ang mga salita na binitawan ni Auntie Claire, ang ating paboritong presidential spokesperson, dahil sa kanya patuloy ang paglubog ni Marcos Jr. At naman, binuhay muli ni Auntie Claire ang issue sa hair follicle test ni Marcos Jr. dahil nang nagsalita ang isang aktor at dating Vice Mayor ng Parañaque na si Anjo Iliana na bakit parang panay ang ngiwi ni Marcos Jr. baka kinakailangan na siya mag-hair follicle test. As usual, si Auntie Claire in her feisty declaration said, "Sino ka para pansinin ni Presidente? Sino ka para humingi ng hair follicle?" Di ba sinabi mo rin, sino kayo para magpa-drug test si Digong? Di ba yun ang sabi mo? Pinalabas ko na kanina, few minutes ago. Tapos ngayon, magtataka ka? Sino si Anjo Iliana? Anak ng kamote. Harimau, pugante. Nakalimutan mo yung statement mo? Nakalimutan mo yung statement mo? Ngayon, sasabihin mo, sino ka? Sino si Anjo Iliana? Anak ng kamote. Kita nyo talaga itong mga statement ng mga garapata, no? Ako sa'yo, umuwi ka na lang. Follicle test. Well, Auntie Claire, sagutin mo ito. Sino nga ba ang pwede humingi ng hair follicle test? Sino? Para mawala na ang perception ng marami na bangag ang presidente. Putragis. Patunayan nyo muna. Kayong nag-akusa, patunayan nyo muna. Anak kayo ng kamote. Nung panahon nga ni Digong, hindi nyo nga kaya. Di ba? Hindi ko nang alam sasabihin dyan kay Senator Trillanes kung anong sasabihin. Kasi kung anong sinasabi. O kung ano-anong sinasabi, no? Ang presidente naman ay halal ng bayan, so walang sino man sa inyo ang pwedeng mag-utos sa Pangulo. Tapos ngayon, ganyan ang statement mo, bobo. Anak-anak kamoting garapata ko. Sige, tuloy, pugante. Pasok! Nabi naman talaga ni Anjo Iliana, nakikita natin. Palay daw, ang ngiwi Junior. Daw! Kaya nga kami dito, diba? Meron kami, vangag. Ngiwi. Kayo yung bangag. Kayo yun. Yung wika nyo, putragis, attorney ka ba talaga? Tapos ganun ang ganun kong umaksyon. Kaya ka pinagtatawanan di ba? Pinagtatawanan ka na ng karamihan. Akala mo marami naniniwala sa'yo. Ang naniniwala lang sa'yo, yung mga nabibilog yung mga garapata. Yun na lang ang naniniwala sa inyo. Di ba? Dahil alam naman natin, yung mga ngwi na ganyan, ay talagang mga... And yet, si Anjo Iliana,
na isang Pilipino, isang mamamayan, na ang alam ko sa batas, at pareho naman tayong abogado, Anticler, sa batas may karapatan na magkaroon o makalap ng impormasyon na nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay, may karapatan na humingi ng hair follicle test sa ating presidente. Pero ang sabi mo, sino ka? Bakit, Anticler? Wala na bang karapatan ng mga mamamayan? Wala na ba talagang importansya sa Marcos administration ang kahilingan ng ordinaryong mamamayan? At kung walang karapatan si Anjo Iliana at ang ordinaryong mamamayan, ngayon sasabihin mo, hiling ng ordinaryong mamayan, hiling ng ordinaryong Pilipino o mamayan na magpa-drug test? Dapat sinabi mo yan nung panahon ng tatay nyo na nakakulong sa ICC. Ah? Diba? Dapat yan yung sinabi mo. Ulitin natin sinabi mo, ha? Sa mga garapata, baka hindi nyo pa alam to, no? Panahon na para gumising-gising kayo. Ito mga kabsat, panoodin nyo. Nakamote. Ito, panoodin nyo. Ng kamote to, asan na yun? Yung was kompleto. Ito. Papadrug test ang mga Duterte. Ito, May panawagan po kasi Are Roque, ikaw nagsabi nito, ha? si Senator Trillanes na Si Senator Trillanes, hindi lang ordinaryong tao, senador. Itong si Anjo, malayo, di ba? Ordinaryo. Ito, senador na ang nagsasabi. kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes. You see? Senator Trillanes, hindi ordinaryong tao. No, dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Ang presidente tayo halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test sa presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng Hindi siya para utusan. Hindi daw para utusan si Digong. kahit sino. Tragis, mga kakabsat. Hindi para utusan ng presidente para magpa-drug test. Senador na yung nagre-request yan, ha? Tapos, i-compare mo sa isang ordinaryong mamayan na si Anjo Iliana. Balik tayo sa sinasabi mo, Pugante. Balik tayo! Tragis. Resibo! Balik tayo dito sa Pugante, mga kabsat. Anak ng kamoting Pugante to. Pasok! Na malaman ang katotohanan sa estado ng pag-iisip at ng kalusugan ng presidente dahil ang pagiging bangag ay isang serious health problem, sinong pwedeng humingi niyan? Meron bang pwedeng humingi niyan? O talagang sinasabi mo na lahat ng issue tungkol sa kalusugan ng presidente ay off the record? Sa tingin ko, mali ka dyan. Kasi nga, alam natin ang epekto ng cocaine use o yung tinatawag nating pulboronic. Unang-una, nagkakaroon ng hallucination. O di ba, bukod pa doon sa bangag ni Marcos Jr., panay na pakikipag-usap niya sa yumao niyang ama na diktador na si Marcos Sr. Diktador na. Diktador na ngayon, ha? Iba yung sinabi mo nung debate nyo. Iba ang sinabi mo, hindi na diktador, no? Pinagmamalaki mo pa si Marcos Sr. noon. Nako pa. Hindi lang yan. Abay, nagagalit ngayon ng presidente. Ang sabi ng presidente, pati ang bagyo hindi sumusunod sa schedule. Sos Mariosep, kasalanan ng bagyo, yung mga namamatay, yung 66 na namatay sa Cebu dahil sa napakatinding bagyo na nagdulot ng sangkatutak na baha sa Cebu. Ang kasalanan niyan, yung bagyo, hindi daw na dumating as scheduled. Kapag naman, ngiwi, nakikipag-usap sa patay at tinisisi ang bagyo dahil hindi dumadating sa schedule, hindi ba yan ay mga palatandaan na wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente? Tragis, wala na sa tamang pag-iisip. Baka ikaw wala sa tamang pag-iisip. Abogado ka ba? Anyari sa'yo? From request, parang most respected lawyer to fugitive. Ang laki ng downgrade mo, Tragis. Respetadong abogado, biglang bagsak sa Pugante. Alak ng kamoting Pugante ito, mga kadsat. Umuwi ka na, Pugante. No? Ano bang gusto mong, wala ka na mapapatunayan dahil sa iyo mismo. Sinabi nyo, walang sino man sa inyo, walang pwedeng magdikta ng mapadrug test ang Pangulo. Ito ang gawin nyo. Patunayan nyo muna yung mga ebidensya nyo. Dahil yung ebidensya nyo, peke. Kaya kayo kinakasuhan Mga fake news kasi kayo, mga kamote kayo. Kaya kayo pinagtatawanan Ano na? Tragis tong Puganting to. Sige tuloy. Kawawa naman to. Sige tuloy. Ano pa sasabihin mo? At hindi ba yung estado ng pag-iisip ng presidente at kanyang kalusugan kung siya ay drug addict ay nakaka-apekto sa desisyon na gagawin niya bilang pinakamakapangyarihang opisyalis ng bayan? Agoy! Tingnan mo tuloy.
O anong kasagutan dito sa flood control scam? Wala pa hanggang ngayong nakakasuhan. And yet, ang tagal-tagal na... Ano? Wala daw nakasuhan. Ang dami na nga. Pinasabit na ng ICI, no? Kasuhan nyo to. Kasuhan nyo to. DOJ, kasuhan nyo to. Sandigan Bayan. Ibinigay na. Hala. Updated ka ba, Harry Roque? Naka pa. Ilang beses na sinabi na Atty. O yan, meron na pong sinuggest na mga kakasuhan. Diba? O, sino ba? Sinabi pa, kasuhan nyo dyan, pati si Joel, kasuhan nyo dyan. Binanggit na lahat ng kakasuhan, di ba? Baka nga senador. O ano pa ang gusto mo? Hintayin mo, makukulong. Kasama ka, magsama-sama kayo mga pugante ka. What tragis. Na nakalipas, na nasa balat yan. At ang pinagtutulungan pa ngayon ng mga kaalyado ng presidente, yung whistleblower na si Master Sergeant Gutesa, na sinungaling. Yung kanyo, kumakapit kayo kasi binanggit niya, siya lang yung nag-iisang witness nyo na binanggit si Martin Romualdez. Hanggang ngayon, putragis nagtatago, nasan na? Ha? O ngayon, sinampal sila ng Regional Trial Court. Peke ang affidavit talaga kasi nga peke yung ebidensya nyo. Sabi nga, falsis in una, falsis omnibus. Fake in one, fake in all. Peke sa una, peke sa lahat. Ganun yun. Kamote. O, sige tuloy. Aling daw, palibasa, ang kanyang affidavit ay hindi daw naturyado ng abogado. And yet, ang testimonya niya ay sinumpaan din niya dyan sa Senado. Diba? Ngayon. So, sino nga ang may karapatan para humingi ng hair follicle test nang tayo po ay magkalinawan na? Sino may karapatan? Sinagot mo na yung sarili mo noon, di ba? Walang sino man sa inyo ang pwedeng magpa-utos sa Pangulo na magpa-drug test. Di ba yun ang statement mo sa Digong noon? Diba? Ulitin pa ba natin? Yung katangahan mo? Anak ka ng pugante talaga, oo. Sige, tuloy. Ang tagal-tagal na namin hinihingi yan. July pa. Ang tagal nyo nang hinihingi, kaso hanggang ngayon, bigo kayo kasi nga wala kang ebidensya. Pati ngayon kay Cathy Binag, pinagyayabang yung USB. Hanggang ngayon, wala pa din yung USB na yan. Tapos sinong tangang maniniwala? Inimbitahan si Cathy Binag for the first time sa bahay, sa condominium ng mga Marcos. First time, ha? First time nilang mamit. Tapos sasabihin niya, inalok siya na magdroga. Sinong nasa tamang pag-iisip? Kahit siguro elementary, maiisip nila, putragis, first time mo makikilala yung tao, alokin ka? Ano yun? Sino pinagloloko nyo? Ayusin nyo kasi yung script nyo, mga goodness. Mas kabisado pa ni Marcoleta yung script nyo eh. Putragis kayo. Alak ng kamote talaga, Naomi Chin. Ha? Naomi. Tulungan mo nga, Naomi. Baka magising to. Sige, tuloy. Nang napakita sa Los Angeles ni Maharlika yung pulboronic video. Si Maharlika na isa din na pugante din. Ha? May kaso din. Pinagmamaylang si Maharlika, alak ng kamote. May kredibilidad ba si Maharlika pati ikaw? Tragis kayo. O, sige, tuloy. Nakita ko na sa aking dalawang mata ang report na hindi siya AI. And yes, guys, pinaninindigan din na hindi daw AI. Totoo daw yung video kinalat nila. Kaya kayo kinakasuhan eh. Ha? Hanggang ngayon kasi nagpapapaniwala kayo sa mga peke yung ebidensya. Walang hindi bentang-benta, no? Butragis, nako po, hindi kinagat. Walang naniwala ng kamote. Sige tuloy. Problemado kasi kayo ngayon, lahat kayo. Pati yung tatay nyo, wala na, hindi na makakawala. Sige, sisihin nyo pa yung ICC, lalo kayo nadidiin. Lalo hindi makakawin yung tatay nyo. Palagi yung sinasabi, walang katuturan, yung aparatan na si Marcos Jr. ay pulboronic. Binawi ko po yung pulboronic video na yan, na authenticated sa Amerika, ay isa lang ebidensya na nagpapakita na posible. Kung yan ang ebidensya, di dapat napakulong nyo na si Marcos. Di ba? Bakit wala? Pinagtawanan lang kayo. Ngayon, pinaninindigan mo pa rin pugante ka. Kamote talaga, Ngang pulboronic ang presidente. Bukod pa yan, doon sa mga statement ng mga confidential sources na Agent Morales na nagsasabi na Nako, Agent Morales, isa pa to. Dinamin na naman yung isang pinagtatawanan nating Agent Morales. Uy, kamusta na yun? Ano nang balita doon? Nanahimik na rin yun, What tragis? Gamit ka ng pulburon si Marcos Jr. At bukod pa yan, sa mga ebidensya na ipinakita ng PIDEA, Tatay Digong, nung siya'y mayor sa Davao, na gumagamit ka ng pulburon si Marcos Jr. nung panahon na hindi siya presidente.
At sa ebidensya. Sa syudad, nandyan din yung sinabi, pinaka-importante sa lahat. Ang sinabi, Tragis, walang kwenta mga kakabsat. Sunog na naman si Pugante mga kakabsat. Drug test daw. Drug test. Kausapin mo yung sarili mo. Ano yung statement mo? Ipabuka nyo sa kanya mga kakabsat. Harry Roque, na ba? Ito ka noon. Ito yung sinasabi mo, no? Tapos sasabihin mo ngayon, sino may karapatan? Para mag-drug test. Kaya ikaw nga sumagot doon, di ba? Walang sino man sa inyo ang pwedeng mag-utos sa presidente para mag-drug test. Patunayan nyo muna yung aligasyon nyo. Hindi yung siya yung para ibigay yung gusto nyo. Patunayan nyo muna. Kayong mga accuser ang magpapatunay. Walang kanamote. Ibig sabihin, kapag sinabi natin kay Jenny Ramos, drug addict ka. So meaning, si Jenny Ramos magpapatunay na drug addict siya? Ganun ba yun? Anak ng kamote. Magpakita kayo ng ebidensya. Nako po. Ang ebidensya ito, yung tatay nyo umamin. Gumagamit ng marijuana, gumagamit ng fentanyl. Bakit? Para gumising-gising siya. Inamin niya, may mga video yan. Sa kanya mismo galing, sa bunganga niya mismo. Ngayon, nakakulong na sa ICC. Kamote ka, Pugante ka. Siya, Mamsat. Yan lang muna sa mga Pugante. Mag-last topic tayo, Mamsat, na bago mag-lunch break. Kasi kung na 11:49, malapit na mag-alas 12. Sakto, mag-last topic tayo. Mamsat, sa mga di pa nag-like dyan, shoutout sa ating 90 live viewers. Sa mga di pa po nag-like, like and subscribe. Itong si Pugante, wala nang silbi, mga kabsat, no? Ngaw-ngaw, wala na ng ngaw-ngaw. Alright, thank you very much. Shoutout sa mga bagong pasok dyan. Sa mga di pa po nagla-like, like and subscribe tayo. Last topic tayo, Mamsat. Okay, here we go. Countdown muna ulit tayo. Asa na yung ating 30 seconds?